Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa latest na statement ni Senator Erwin Tulfo na talagang may pagbabanta na mga kababayan no, kay Senate President Alan Peter Cayetano kung magsagawa sila muli daw ng Senate Blue Ribbon Committee hearing patungkol dito sa flood control corruption. No, ang tawag din niya dito ay bogus hearing daw mga kababayan or fake hearing at ipapaaresto niya daw mga kababayan itong si Senate President Alan Peter Cayetano at kung hindi po susundin daw ng mga taga-USAA or Office of the Sergeant at Arms ay siya mismo yung magkukwelyo at kakaladkarin niya daw palabas ng session hall itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Wala daw po siyang pakialam kung ito'y senador or dating Senate President at dating House Speaker mga kababayan. No? At yun po yung kanyang claim na siya daw po yung legitimate na Blue Ribbon Chairman mga kababayan under dito nga sa Win Gatchalian or Sherwin Gatchalian Black no na mga senador na grupo. So kaabang-abang ito mga kababayan no kung talaga bang tutuhanin ni Senator Erwin Tulfo na ipapaaresto niya itong si Senate President Alan Peter Cayetano kung muling magsagawa ito ng Blue Ribbon hearing no mga kababayan at kung talaga bang siya mismo kaya niyang kaladkarin kaya itong si Senate President at alam naman natin na si SP Cayetano ay isang abogado mga kababayan at medyo matagal na rin dyan sa Senado no at maging congressman ay medyo matagal rin po siya at sabihin natin may alam naman po talaga siya sa batas compare dito kay Senator Tulfo na neophyte senator at hindi rin po siya abogado mga kababayan at yung pinaka-controversial nga po niyang sinabi dito sa hearing ay sometimes we have to bend the law daw in order to please the people at maraming nga pong bumatikos yan mga kababayan sa kanyang pahayag na yan na talagang pwede pala nilang baluktutin yung batas para lang sa pag-please ng mga tao no. Kaya yung bansag tuloy sa kanya ay bendalo no or law bender itong si Senator Erwin Tulfo mga kababayan at sa tingin ko dito ay talagang umiinit na mga kababayan no itong nangyayari medyo personalan na talaga or personalan na talaga mga kababayan itong salimuot na nangyayari ngayon sa ating Senado no itong hidwaan ng dalawang grupo at sinabi naman ni Senator or Senate President Alan Peter Cayetano na ipaglalaban niya ito no hindi dahil gusto niyang kumapit sa posisyon bilang Senate President kundi gusto niyang ipaglaban or ipaglalaban itong constitution na susundin no ng lahat ng mga tao including sila ng mga lawmakers no maging sa lower house o kaya dito sa upper house sa Senate mga kababayan. So ito yung pinaghahawakan ni Senate President Alan Peter Cayetano itong nakasaad sa constitution mga kababayan at yung kabilang grupo naman ay hindi na po nila kinikilala no itong si SP Cayetano bilang Senate President mga kababayan at si Win Gatchalian or Sherwin Gatchalian na yung kanyang or kanilang kinikilalang Senate President mga kababayan hindi na acting no kumbaga kasi nung una acting pa lang daw pero yung kapangyarihan at yung task no or yung function ni Sherwin Gatchalian ay pang Senate President na mga kababayan at yung Malacanang nga meron din pong statement na sila daw ang grupo nila Sherwin Gatchalian yung kinikilala nilang Senate President or yung may hawak ng liderato mga kababayan. At sa June 8 mga kababayan sa Lunes ay magsagawa nga po ng Senate Blue Ribbon Committee hearing nga patungkol pa rin dito no sa flood control scam at muling ipapatawag nga itong mga dating Marines na mga nag-deliver din ng mga pera pati si dating House Speaker Martin Romualdez ay pinatawag din ni Erwin Tulfo mga kababayan at although may mga sagot na po sila Erwin Tulfo at Tito Soto na wala daw po silang kinalaman dito hindi totoo yung allegation sa kanila never daw po silang tumanggap ng mga mali-malitang pera mga kababayan and still sa aking opinion dito no at kailangan nating abangan na talagang gigisahin nila ng husto no itong 18 Marines mga kababayan sa Lunes at lalo na kapag hindi nila magustuhan yung mga sagot ng mga Marines ay talagang naramdaman ko na may mga sigaw-sigaw
manliligaw dito yan mga kababayan, malamang. Sana ay maging kalma lang itong mga 18 Marines mga kababayan, no? At consistent lang sila sa kanilang mga sagot at base lang doon sa kanilang mga affidavit mga kababayan yung kanilang isasagot, at base lang din sa totoong nangyayari, kung totoo man yung kanilang mga testimony, kung ano lang po yung mga alam nila, no? Yun lang po sana yung kailang isagot, at kalma lang po sila, wag sila magpasindak kasi malamang ay may mga sindakan effect dito, or sindakan portion talaga mga kababayan, dahil galit ito sila mga kababayan dahil na-mention nga po yung mga pangalan nila, no? At talagang nasisira po sila dito mga kababayan yung kailang mga pangalan, at kaya sa Monday baka makaganti sila, talagang gigisahin nila ng husto, no, itong mga 18 Marines, at worst yung aking pakiramdam ay baka i-contempt pa nila mga kababayan, no, itong mga 18 Marines na ito. So wag naman sanang i-contempt nila mga kababayan, kasi talagang alam naman po natin yan pag mga hearing gaya doon sa Quadcom, talagang pag hindi nagustuhan yung sagot ay i-contempt nila mga kababayan, no, yung kanilang witness. So sana hindi mangyari yan sa Blue Ribbon Committee mga kababayan, no, kasi gaganti sila at i-contempt nila, no, itong mga sundalo na inutusan lang din naman mga kababayan. So sana si Saldico ay inimbitahan rin nila, no, mga kababayan, gaya nung ginawa itong ginagawa ngayon nila Senator Marcoleta, na imbitahin or through sa lawyer ni Saldico ay nakipag-communicate sila na mag-appear, no, kahit sa Zoom lang itong si Saldico, kasi siya lang po yung bukod tanging talagang makapag-testify din, kasi siya talaga yung pinuno, no, siya yung nag-utos doon sa 18 Marines. Kung totoo man, dapat magsalita po si Saldico mga kababayan, and once and for all malaman din po ng buong mundo at malagay sa record, no, yung kanyang mga salaysay mga kababayan, kasi sinabi nga ni Senator Erwin Tulfo na yung mga records daw, no, nung hearing nung isang araw or kahapon nila Senator Marcoleta at SP Alan Cayetano ay hindi daw po official at hindi daw ilalagay sa record mga kababayan, no? Although hinihintay pa natin yung sagot dito nila Senator Marcoleta at ni SP Cayetano, no, kung ilagay ba or pwede ba yung sinabi ni Erwin Tulfo na hindi daw po malagay sa record, sa official record yun ng Senado mga kababayan. So wala pa pong sagot tayong narinig, no, pa about dyan mula sa kanila SP Cayetano at Senator Marcoleta. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan sa umiinit na tensyon, no, dito po sa Senado, itong sa pagitan ng grupo nila Senate President Alan Peter Cayetano at itong grupo nila Acting President Sherwin Gatchalian mga kababayan, na kung saan ay sila na daw po yung majority ngayon dahil 12 na daw po sila at 10 na lang daw yung grupo nga nila Senate President Alan Peter Cayetano. Although meron na pong nagpetisyon, no, sa Supreme Court about dito, at sana ay kumilos na agad itong Supreme Court din mga kababayan para maresolban na agad itong hidwaan ngayon ng leadership, no, dito sa Senado, kasi yung pinaghawakan daw ng kabila ay yung dating ruling din or jurisprudence yata yun, yung Abilino versus Cuenco ba yun mga kababayan. At itong sinasabi naman nila Senate President Cayetano ay hindi na po applicable yun dahil 1949 pa ata daw yun, no, nangyari, pero na-resolve na daw o na-dissolve na daw yan nung 1987 Constitution, nung ginawa yung 1987 Constitution. So wala na daw yun, na-dissolve na or parang inilibing na daw yun mga kababayan, no, at hindi na daw siya applicable ngayong 1987 Constitution na yung sinunod ng batas natin ngayon mga kababayan. At isa pang dahilan kung bakit ay sinabi ni SP Cayetano na illegal yung kanilang ginawang pagbubutuhan, no, dito sa grupo nila Gatchalian ay dahil hindi na po nila isinama sa bilang nga itong si Senator Bato de la Rosa at si Senator Jinggoy Estrada mga kababayan, no, at mali daw po yun dahil hindi naman po sila na-expel, no, hindi po sila tinanggal bilang senador at hindi pa po sila convicted sa mga kaso, although nagtatago nga lang po itong si Senator Bato de la Rosa at nakakulong naman ngayon si Senator Jinggoy Estrada, and still ay hindi pa daw po yun valid reason, no, para hindi sila isama sa bilangan mga kababayan. At 24 pa rin daw yung lahat ng bilang ng senador at ang majority ng 24 ay 13 mga kababayan, at hindi po na-meet nila yon yung 13 na senador mga kababayan. Kaya sinabi lang illegal yung kailang ginawang kudita, no, parang sinabi illegal kudita yung kailang ginawa. At ito namang grupo nila Acting Senate President Gatchalian ay sila daw po yung legit mga kababayan, no, at tinawag nilang bogus yung hearing nila Senator Marcoleta at SP Cayetano kahapon mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.